Mababang sweldo at kawalan umano ng benepisyo ang hinain ng ilang empleyado ng ilang restaurant. Kaya sa hirap na ng buhay, di nila maiwasang maging tirakis boys o yung pang mga kumakain ng mga tira ng kanilang customer. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Sa food court na ito, all around ang trabaho ni Mateo. Tagahatid ng pagkain, tagaligpit ng pinagkainan, tagapulas ng sahig at tagatapon ng basura. Pero hindi lahat ng basura itinatapon niya. Hindi nalalayo ang ginagawa ni Mateo sa mga pagpag o yung mga kumukuha ng pagkaing tinatapon ng mga restaurant para lutuin ulit at makain. Di maiwasan nagigipit, kaya doon dumarating yung pagiging Kerakis Boys, yung tawag sa amin. Mga naiiwan ng customer, nabuo pa, talagang pinagtsatsagaan namin yung ipunin, tapos sama-sama kami yung kumakain. Ang kanyang sweldo, 370 pesos kada araw o mahigit 5,000 pesos kada kinsenas. Di hamak na mababa kesa sa itinakdang minimum wage ng batas. Kulang na kulang para sa mahaba niyang listahan ng gastusin. Renta sa kwarto, panggasto sa araw-araw, perang padala sa mga magulang at 10 niyang kapatid sa probinsya. Kaya ang tirakis ng iba, salbabida para sa mga gaya ni Mateo. Graduate na sa pagiging tirakis boy ang supervisor niyang si Tonyo, pero parehas din ang sentimiento nito. Pinapaperma kami ng mga kontratang mga blanco, hindi namin nababasa. Wala kaming leave, sick leave. Yung marami kaming bayaran, tulad na lang uniform. Sa isang taon, apat na pares. Kaya walang natitira sa sahod namin. Hawak namin lahat ng dumi, kalat, kami naglilinis dyan. Hawak lang nila papel, ballpen. Kaya sana may isip nila kung gaano kahirap humawak ng map. Maglinis ng CR, maglinis ng back alley, maglinis ng pushcart, lahat. Marami mang hinaing, ayaw magreklamo nila Tonyo at Mateo sa takot na mawalan ng trabaho. Pero sa nagdaang 5 taon, umabot na sa halos 20,000 negosyo ang inireklamo sa DOLE. Kaugnay ng mga ipinagkakait umanong dagdag sahod at benepisyo, gaya ng leave benefits, 13th month pay, holiday pay at overtime pay. Di naman itinanggi ng asosasyon ng mga employer sa bansa ang paglabag sa labor code ng ilan sa kanilang mga miyembro. Pagkatapos ng 5 months, hindi na sila i-hire. Kasi after 1 year, magiging regular sila. We're not policemen. We cannot prosecute them. Ang Department of Labor and Employment aminadong nahihirapang bantayan ang mga abusadong employer. Lalo't isang inspektor lang ang nakatoka sa posibleng pag-abuso ng kada mahigit 3,000 negosyo. Talagang kulang po ang ating inspectors. Paano naman po natin sila may inspect once every year? Dadagdagan na po ang Department of Labor ng another 372 inspectors. Pero para sa maraming manggagawa sa food industry, may bantay man o wala, sana raw huwag namang ipagdamot ang nararapat nilang kita at benepisyo, lalo't patuloy sa paglaki ang benta ng industriya ng mga restaurant. Ang Bureau of Labor Relations is the one conducting the regular consultations between the employers, the employees, and also the Department of Labor on the part of the government. Doon po, nailalabas nila yung kanilang mga concerns. Si Tonyo at Mateo, napapakibit-balikat na lang. Hindi namin sinasabi kasi takot nga po kami, baka tanggalin kami. Sana may isip din nila kung ano nararamdaman naming hirap. Para na kaming ang aso eh. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kung may reklamo po kayo ng anumang pang-aabuso ng mga employer, magpunta lang po sa anumang regional office ng DOLE o tumawag sa DOLE hotline. Tumatanggap din po sila ng mga anonymous complaints.